Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Kabi-kabilang pinsala, iniwan ng bagyong Ophel sa Hilagang Luzon. Tulay na nagdurugtong sa mga bayan ng Santa Ana at Gonzaga sa Cagayan, sinira ng bagyo. Lalaking nagbanta umanong ikakalat ang masiselang litrato ng 15 anyos na biktima, arestado sa Cabanatuan City. At ang batang ito sa evacuation center, bakit kaya pinalakpakan at kinagiliwan? Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan hinggil sa iniwang pinsala ng mga nagdaang sama ng panahon. Bagyong Ophel nanalasa sa Hilagang Luzon, kabi-kabilang pinsala ang naitala. Nakatutok si Glam Caligdan Dizon. Kasabay ng malakas na ulan, nakabibinging hangin ang humahampas sa iba't ibang bahagi ng Cagayan. Sa pananalasa ng bagyong Ophel na naging super typhoon kahapon, naglandfall ito sa bayan ng Baggao. Isang paaralan ang nagtamo ng matinding pinsala. Nagkalat ang mga yero, ilang pader ang nawasak at nakalbo ang ilang puno sa paligid. Sa bayan ng Gonzaga, natanggal ang bahagi ng isang puno ng tangayin ng malakas na hangin. Bumaha naman sa Barangay Flourishing dahil sa pag-apaw ng Estaca Dam. Malakas ang agos ng ilog na sakop ng Amulong. Pati ang hampas ng alon sa Fuga Island sa bayan ng Apari. Bukod sa Cagayan Valley, ramdam din ang bagyo sa Ilocos Region. Napinsala na ang mga pananim kaya't problemado ang mga magsasaka. Glam Caligdan Dizon, One North Central Luzon. Tulay na nagdurugtong sa mga bayan ng Santa Ana at Gonzaga sa Cagayan nasira dahil sa pananalasa ng bagyong Ophel. May live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, malakas na buhos ng ulan ang dala ng bagyong Ophel sa probinsya ng Cagayan dahilan ng flash flood sa ilang lugar sa probinsya na kung saan ay nagdulot pa ng pagkasira ng tulay sa aking likuran. Matinding dagok ang iniwan ng pananalasa ng bagyong Ophel sa probinsya ng Cagayan. Sa bayan ng Baggao kung saan naglandfall ang bagyo, natanggal ang mga bubong ng silid-aralan, nagliparan ang mga yero at nawasak ang ilang pasilidad ng isang eskwelahan sa Sitio Valley Cove sa Barangay Santa Margarita. Sa bayan naman ng Santa Ana, kahit gabi na, tuloy pa rin ang pag-rescue ng otoridad sa mga residenteng nakatira malapit sa ilog. Umapaw kasi ang mga ilog dahil na rin sa malakas na buhos ng ulang dala ng bagyo. Sa katabing bayan naman ng Gonzaga, matinding flash flood ang naranasan sa ilang barangay kagabi. Isa sa napuruhan ng flash flood ang San Jose Bridge kung saan nawasak ang magkabilang approach ng tulay. Stranded ang maraming sasakyan sa kalsada. Kanya-kanyang diskarte naman ng ilang Cagayano para hindi maantala sa kanilang pupuntahan. Dahil sa hindi madaanan ang San Jose Bridge sa bayan ng Gonzaga, ay tumatawid na lamang ang mga residente dito sa ilog para makapunta sila sa kanilang mga pupuntahan. Si Mang Pedro mula sa bayan ng Santa Ana, importanteng makapunta ro sa bayan ng Gonzaga dahil kailangan niyang ayusin ang nasirang bubong sa bahay ng kanyang anak. Mahirap, mama. Dahil? Wala nga sasakyan na papunta rito. Kaya nga naglakad na lang ako. Ipinangako naman ng DPWH ang agarang pagsasaayos sa tulay. Giit ng DPWH, bago manalasa ang mga bagyo, maayos ang kondisyon ng tulay. Ang nasira yung approaches natin na was out. So I can assure na madali na lang nating may restore ito. Kasi marami namang mga equipment, tulong-tulong yung mga both private and DPWH at I think may LGU pa. At yung pagkuha natin ng source ay malapit lang. Bukod sa nasirang tulay, matinding pinsala rin ang iniwan ng bagyong Ophel sa mga magsasaka. Problema ngayon ng mga magsasaka kung papaanong makakapagtanim muli. Gayong ang kanilang ekta-ektaryang taniman ng palay ay natabunan na naglalakihang mga troso na galing sa bundok.
Naabutan namin sa gitna ng mga naglalakihang troso na nakaupo ang magsasaka na ito habang binabantayan ang nag-iisa niyang alagang baka na nakaligtas sa rumaragasang baha. Sobrang panlulumo ang kanyang nararamdaman. 4 na alaga niyang baka at 3 baboy ang nangamatay matapos matangay ng baha. Natabunan din ng troso ang kanyang mga pananim na palay. Mahirap explain, ma'am. Kasi alaga namin, kabuhayan din namin ngayon. Saka yung mga palayan, ma'am, na tabunan din ng mga ganito. Saka iwan ko lang kung makakatanim kami ngayon. Bahala ng ng Panginoon kung anong mangyari. Sa ngayon, malawakan ang ginagawang assessment ng otoridad sa lawak ng danyo sa nagdaang bagyo. Samantala, dahil sa magandang panahon, pinayagan na rin makauwi ang mga bakwit, kabilang ang mga katutubo na ito mula sa Barangay Palawi. Maaga pa lang, naglakad na sila pauwi sa kanilang mga bahay. Ay uuwi na ngayon? Oo, ma'am. Ay dahil? Dahil tignan namin yung bahay namin, ma'am, kung mayroong pang... Pero maayos naman ang panahon, di ba? Oo, ma'am. So okay lang. Okay lang, ma'am. Chris, sa mga oras nga na ito ay tuloy-tuloy pa rin yung restoration na ginagawa ng DPWH sa may San Jose Bridge. Actually, Chris, yung dalawang side ng yung magkabilang side ng tulay ay sabay na rin na ginagawa ng DPWH. Ang projection ng DPWH by 10 PM ay mabuksan yan sa mga motorista at madaanan nga ng mga sasakyan. Alam mo, Chris, napaka-importanting mabuksan yung tulay na madaanan niya ng mga motorista dahil kanina meron yung special emergency case kung saan merong pasyente sa bayan ng Santa Ana na kailangang dalhin sa isang ospital sa Tuguegarao City. Pero since hindi nga madaanan yung tulay, isinakay sa stretcher yung pasyente at dito nga idinaan sa may palayan hanggang sa may ilog bago isinakay sa ambulance na naghihintay doon sa kabilang side ng tulay. Bukod doon, merong mga relief packs o mga relief goods na galing sa part ng Gonzaga at maging sa may ibang bayan since isolated nga ang bayan ng Santa Ana, mano-manong binuhat yung mga food packs para lamang madala dito nga sa bayan ng Santa Ana. Kaya marami, Chris, yung mga umaasa na actually sa oras ito, Chris, makikita natin na maraming sasakyan, yung stranded na sa magkabilang side, na umaasa na ngayong gabi ay mabuksan na rin yung tulay at kabilang tayo, Chris, sa mga umaasa na ngayong gabi nga ay madaanan ang tulay at sila ay syempre makapunta sa kanilang mga pupuntahan, Chris. Maraming salamat at ingat kayo. Jasmine Gabriel Galban. Maganda na ang panahon sa Ilagan City sa Isabela kaya pinayagan ng makauwi ang mga residenteng nagsilikas. Umabot sa 300 pamilya ang lumikas sa iba't ibang evacuation centers dahil sa magkakasunod na mga bagyong Nika at Ophel. Abala sa paglilinis sa mga residente sa mga barangay ng Ginatan, Santa Barbara at Bagong Bayan. Ang iba ngayon lang ulit nakauwi matapos ang 4 na araw na pananatili sa evacuation center. Sa Barangay Santa Barbara, lampas tao raw ang taas ng tubig noong Lunes kaya napuno ng putik ang gamit ng ibang residente. Ganyan din ang sitwasyon sa Barangay Bagong Bayan. Wala nang bahay na lubog sa baha pero ang ilan naman na taniman ay nagmistulang ilog. Buti na lang at walang nakatanim at natapos na raw ang pag-aani noong mga nakaraang buwan. Isang tulay naman sa Ilagan City sa Isabela ang hindi pa madaanan dahil sa umapaw na ilog. Samantala, kakulangan ng maayos na bentilasyon sa Malimgas Public Market sa Dagupan City iniinda ng ilang negosyante. May ulat si Claire Lacanilaw Dungka. Kanya-kanyang diskarte ang ilang negosyante upang maibsan ng init sa loob ng dry goods section ng Malimgas Public Market sa Dagupan City. Ang ilan, nagdadala ng pamaypay at naglalagay ng tuwalya sa likod upang hindi matuyuan ng pawis. Kasi mahina yung aircon kasi. Sana lakasan. Nainitan yung mga customer. Centralize ang aircon sa palengke pero hindi raw sapat ang umaabot na lamig sa dry goods section. Matagal na raw na iniinda ng mga negosyante roon ang kakulangan ng maayos na bentilasyon. Yung nilalagyan lang ng pawis sa likod para hindi sila magkakasakit, uubo-ubo. Ayon sa Dagupan City LGU, aayusin ng centralized air condition unit sa Malimgas Public Market sa lalong madaling panahon. May mga kailangang ayusin pero rest assured, ginagawa natin yung paraan na ma-addressan po yun. Kasama si Henry Duminsil,
Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Ika nga nila, everyone needs a break. Abay sa gitna ng pananalasa po ng bagyo, kung saan karamihan sa mga Kagayano ay nasa lanta, may parang pag-give me a break concert ang batang ito. Sa uploaded video, isang Ilocano song ang kinanta ng bata. Nagdulot ito ng saya at tuwa sa mga evacuee sa Gonzaga, Cagayan. Umani rin ito ng iba't ibang komento mula sa netizens. Ang ilan sinabing, Kagayano kami, bagyo ka lang. At ang iba naman ay may komentong sumasalamin daw ito ng pagiging matatag ng mga Kagayano sa anumang pagsubok na dumating sa kanila. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nasa 27 mga sasakyan at halos 100 manpower mula sa 14 na electric cooperatives sa Central Luzon ang nagtungo sa mga lalawigan ng Isabela, Cagayan, Quirino at Camarines Norte na matinding tinamaan ng mga nagdaang bagyo. Tutulong sila sa pagsasaayos sa mga linya ng kuryente dahil ilang araw nang walang supply ng kuryente sa mga naturang lugar, buhat na rin ang ilang linggong pagtama ng sunod-sunod na mga bagyo. Inaasahan na sa loob ng 3 hanggang 5 araw ay maisasaayos at maibabalik ng supply ng kuryente sa mga lugar na naapektuhan ng mga bagyo. Sa kabuuan na sa 121 electric cooperatives sa buong bansa ang nagtutulong-tulong para mapabilis ang pagsasaayos ng mga linya ng kuryente sa mga apektadong lugar dahil sa mga nagdaang bagyo. So doon pupunta ang ating mga Region 3, yung tinatawag natin na Central Luzon Electric Cooperatives, kung saan sila ipupunta ron at tutulungan nila ang mga kababayan natin na nasalanta ng bagyo. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Bagyong Ophel, bahagyang lalabas ng Philippine Area of Responsibility pero papasok ulit habang patungo ng Taiwan. Naritong report. Dalawang bagyo ang makakaapekto sa iba't ibang bahagi ng bansa, ang Bagyong Ophel at Bagyong Pipito. Sa 11 AM bulletin ng Pag-asa para sa Bagyong Ophel, signal number 2 sa Batanes, signal number 1 sa northern portion ng Cagayan, Babuyan Islands, northern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Ayon sa Pag-asa, bahagyang lalabas ng parang Bagyong Ophel pero papasok ulit ng par patungo sa southern Taiwan. Mananatili ito sa loob ng par hanggang sa tuluyan ng humina at posibleng maging low pressure area sa mga susunod na araw. Dahil naman sa Bagyong Pipito na lalo pang lumalakas habang lumalapit sa lupa, signal number 2 na sa eastern portion ng Northern Samar at northern portion ng Eastern Samar. Signal number 1 naman sa southeastern portion ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Sa latest forecast track ng Pag-asa, posible itong maglandfall sa Catanduanes bukas ng gabi o linggo ng madaling araw. Pero dahil sa probability cone, hindi inaalis ang tsansa na tumama rin ito sa eastern coast ng Kamsur, Albay o Sorsogon o di kaya ay sa northern Samar. May tsansa rin itong tumama sa eastern coast ng Quezon o Aurora. Pwede pang magbago ang pagkilos ng bagyo kaya maging handa at mag-monitor sa mga susunod na updates. Base sa datos ng Metro Weather, bahagyang mababawasan ang matitindi at malawakang ulan sa Northern Luzon maliban sa mga kalat-kalat na ulan sa Ilocos Provinces, Apayao, Abra, Ifugao at Cagayan. Gayunman, posible rin ang malalakas na ulan sa ilang bahagi ng Batanes at Babuyan Islands. May tsansa rin ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Jeric Pasilyao, 1 North Central Luzon. Lalaking nagbanta umanong ikakalat ang masiselang litrato ng 15 anyos na biktima arestado sa Cabanatuan City. Tutukan sa report. Ina-aresto kita sa salang pang-extortion. May karapatan ko kumuha ng abogado mo. Ha? May karapatan kang manahimik. Sa loob mismo ng simbahang ito sa Nueva Ecija, inaresto ng mga tauhan ng NBI Cabanatuan ng umano'y sextortion suspect. Ang suspect daw mismo ang piniling sa simbahan gawin ng transaksyon para maniwala ang nanay ng kanyang biktima na buburahin niya ang mga hawak na nude photos. Nangihingi ng 8,000 pesos kapalit ng pagdidelete niya harapan
dun sa mga nude picture. Nagipit daw ang sospek at maririmata na ang kanyang ipinapasadang tricycle kaya inextort niya ang 15 anyos na biktima na nakilala niya sa social media. Pero paniwala ng NBI, maaaring may iba pang biktima ang sospek. Magkakaroon kami ng follow-up operation para malaman kung sino pang mga naging biktima. Wala pang pahayagang sospek na maharap sa patong-patong na reklamo. Robbery with intimidation against person in relation with RA 10175 yung cybercrime law natin. May paalala naman ng otoridad sa mga magulang at guardian. Ay bantayan nila yung mga activities ng mga anak nila sa social media. And then, kung may kahinahinala na, kausapin na nila at baka mamaya ay nabibiktima na ng ganitong scam. Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon. Lalaking nanunog ng sasakyan at nag-amok, sugatan matapos babaril ng pulis sa Pasukin, Ilocos Norte. Naritong report. Sugatan sa binti ang isang lalaking nanunog ng sasakyan at nag-amok sa Pasukin, Ilocos Norte. Sa investigasyon, sinunog ng sospek na si Alejo na Torres, 40 anyos, ang bumper ng isang SUV na pagmamay-ari ng isang barangay chairman. Pagkatapos nito, umalis ang sospek at hinanap ng mga pulis matapos itawag sa kanila ang insidente. Agad namang tinungo ng mga pulis ang bahay ng sospek at sinalubong sila ng sospek na armado ng itak. Sumugod ang sospek at pinagtataga ang patrol car kung saan nabasag ang salamin nito. Umiwas naman ang pulis na nagmaneho ng patrol car kaya nabangga nito ang nakaparadang van. At nang bumaba ang pulis sa patrol car, doon na nag-amok ang sospek at sinugod muli ang pulis. Bumunot ng baril ang pulis at pinaputukan ng isang beses sa kaliwang binti ang sospek. Agad siyang itinakbo sa ospital. Nabawi ang itak na ginamit ng sospek. Napilitan po yung ating kapulisan na paputukan yung suspect natin. Pero ang tinarget po niya is dun sa may bandang paalang niya para naman po hindi maging malala yung tama ng suspect natin. Naharap ngayon ng suspect sa kasong arson, direct assault at malicious mischief. Ayon sa pulisya, nakainom ang suspect nang mangyari ang pagsunog at pag-aamok. Glam Calicdan Dizon, 1 North Central Luzon. Samantala, iba't ibang aktibidad sa Puto Festival 2024 ng Calasiao, Pangasinan nakalatag na. Silipin sa report. Nakalatag na ang iba't ibang aktibidad para sa Puto Festival 2024 sa Calasiao, Pangasinan. Kabilang dito ang Puto Festival 2024 Street Dance Competition, Best Ways to Serve Puto, Puto Construction and Design, at Miss Calasiao Puto Festival 2024 at marami pang iba. Siksik-liglig ang iba pang programa para sa halos isang linggong selebrasyon na magsisimula sa December 9 hanggang 14. Nagustuhan kasi ng mga tao yung food bazaar na ginawa namin last year, na sabi nila na maganda daw yung naging dahil may pasyalan ang mga pamilya gabi-gabi. Kasado na rin ang security plan ng Calasiao Police sa pagdiriwang. Sa bawat event, maglalagay kami ng mga security personnel namin para kung saan kahit sa gabi, 24 hours yan. Umaasa ang mga puto producer na sisigla ang kalakalan ng puto pagdating ng kapistahan na susundan pa ng holiday season. Pinaghahandaan po namin yun sa mga customer dahil sapat po ang aming supply po. Masarap kasi at malasa yung putong Calasiao. Nananatili sa 110 pesos per kilo ang plain puto at 130 pesos naman ang kada kilo ng puto with cheese kabilang ang flavored puto. Tulad ng puto pandan, puto strawberry, puto mango, puto banana at puto ube. Kasama si Ron Tañedo, CJ Torida, 1 North, Central Luzon. Sarat National High School nag-uwi ng 9 na medalya mula sa World Robot Games na ginanap sa Singapore. Tunghayan sa report. Isang karangalan para sa lalawigan ng Ilocos Norte ang pagkapanalo ng Sarat National High School sa World Robot Games 2024 na ginanap sa Singapore nitong November 6 to 9. Nakapag-uwi lang naman ng 9 na medalya ang robotics team na ipinadala ng naturang paaralan. Kabilang dito ang 1 gold, 5 silver at 3 bronze medals. Ang Grayton learner na si Jade Lester Malehana ang nakasungkit ng gold medal. Taong 2021 nang una siyang sumabak sa mga robotics competition at kabilang sa team na nanalo ng gold medal sa national level. Kasama si Jade Lester sa team sina David Kyle Rosero, Tamara Balino, Carl Melvic Hilario, Lizelle Gantala, Nadine Anfael Moca at Angeline Ruiz. Nagpapasalamat po ako ng
tungkol sa ating Panginoon at sa mga taong sumuporta at naniwala sa atin. Ang tagumpay na ito ay bunga ng pagsisikap at dedikasyon, hindi lamang sa sarili, kundi pati na rin sa mga taong naging inspirasyon ko. Ang mga pinagmamalaking robotics team ng Sarat National High School ay unti-unti nang umuukit ng pangalan, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa international stage. CJ Torida, One North, Central Luzon. Kahit masama ang panahon dulot ng sunod-sunod na bagyo sa Ilocos Region, patuloy pa rin ang sinasagawang tree planting activity sa Ilocos Norte. Tulad ng grupong ito, kasama na ang DNR Senro Ilocos Norte na nagkaisang magtanim sa Ranger Station sa bayan ng Karasi. Ito ay bilang suporta sa panawagan na alagaan ang kalikasan para malabanan ang epekto ng climate change. Enjoy ang grupo na nakibahagi sa programa at maibulat sa kanila ang halaga ng mga puno bilang panangga sa mga bagyo. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Naglaan ng 300,000 pesos na pabuya ang ilang opisyal sa Nueva Ecija para sa makapagbibigay ng impormasyon at makapagtuturo sa mga sospek sa pagpatay sa isang barangay chairman ng Haen, Nueva Ecija. Matatanda ang pinagbabaril hating gabi ng Martes si punong barangay Mark Vic Pascual ng barangay Don Mariano Marcos sa parehong bayan ng mga hindi pa nakikilalang sospek sakay ng isang asul na kotse. Hinggil dito, bumuo na rin ng Special Investigation Task Group ang kapulisan para sa mabilis na ikalulutas ng kaso. Ayon sa lokal na pamahalaan, posibleng may kinalaman sa politika ang motibo sa pagpatay kay Pascual. Improvised burner na ginagamitan ng used oil, malaking tulong para makatipid ang ilang residente sa Dagupan City. Silipin sa report. Ang gamit ng mantika at langis ng sasakyan, maaaring gamitin bilang panluto. Ito ang ginawang improvised burner ng mga opisyal ng Barangay Maluwad sa Dagupan City, gamit ang bakal na ginawang kalan at blower para makontrol ang apoy. Naisipan daw ito ng barangay para matulungan ng ilang mga residenteng hirap makabili ng LPG. Alam natin, ang gasol ngayon ay umaabot na sa 900, 960. Last lang nagpa-deliver ako is 960 to 970. So, nung nakita natin yon na nakakatulong pala yung mga used oil, mga change oil na galing sa mga motor, na pwedeng makatulong sa barangay natin. Malaking tulong daw ito sa ilang residente, lalo't mataas ang presyo ng LPG. Ay, malaki pong tulong po sa mga nagluluto ng kanin, ganun. Ganda po. Tipid po sa gas po. Hindi man natin mabigyan lahat, ma-encourage naman natin sila na gumamit na nito para at least gumaan yung kanilang gastusin pagdating sa pagluto ng mga kanilang mga pagkain. Paalala naman ng DNR, hanggat maaari maging responsable sa paggamit ng improvised burner at tiyaking nadidispose sa tamang paraan ang mga ginagamit na kemikal upang hindi makaapekto sa kalikasan. Mag-ingat po tayo, especially sa nalalangha po natin ng mga harmful contaminants na inilalabas ng oil na to kapag ito po ay nasunog during the process na ginagamit po natin sa as a burner. So, yung gagamit po nito, kung sakali, is maganda kung matakpan natin mismo yung niluluto natin kasi pwede po siyang makontaminate. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw Dungka, One North, Central Luzon. Iba't ibang produkto na gawa sa sampalok, tampok sa Magalang, Pampanga na tinaguriang Sweet Tamarind Capital ng bansa. Silipin sa report. Tamarind chips, tamarind wine, tamarind ice cream at marami pang iba.
Ilan lang ito sa mga ipinagmamalaking produktong gawa sa sampalok na tampok sa Sweet Tamarind Capital of the Philippines, Magalang, Pampanga. Ang mga aning sampalok ng mga lokal na tamarind growers, partikular na ang mga sweet tamarind o aglibot sweet kung tawagin, ay kinukonvert sa iba't ibang produkto ng isang universidad sa lugar, katuwang ang LGU at DOST. Yung pong mga products na yun, ma'am, is nanggagaling din po sa mga local sources po natin, sa mga local farmers po natin, sa kanilang mga inani. And then, from there po, ang Tamarind RDE Center is well-equipped po para makapag-produce ng mga byproducts. Ayon sa local growers, magandang magtanim ng mga sampalok dahil hindi ito namimili ng panahon. Pagpatapos na yung mga gulay, so mag-harvest tayo, yung taginit na. So pag taginit wala kang maitatanim kahit walang mabubuhay. So yung sampalok lang ang magandang income. Bukod sa tulong na naibibigay ng sampalok sa kabuhayan ng mga taga-Magalang, alam nyo ba na nakatutulong din ang mga ito sa pagtugon sa baha at landslide na top 2 hazards sa bayan? CJ Torida, One North, Central Luzon. Nagliwanag ang buong City Hall compound, mga kalsada at pamilihang bayan sa tinagurian namang Christmas capital ng Nueva Ecija, ang San Jose City. Marami ang nag-abang sa much-awaited Christmas lighting ceremony. May ilang dumayo pa mula sa mga karatig bayan para masilayan ang namumutik-tik na Christmas lights. Pagpasok pa lamang sa boundary ng San Jose City, sasalubong na sa mga motorista ang maliwanag at kumukuti-kutitap na mga pailaw. At habang binabaybay naman ang kalsada, papasok sa mismong sentro ng lungsod, tiyak na maaaliw ka sa Christmas lights at mga parol na nakasabit sa mga poste ng kuryente. Bukod sa mga pailaw, may mga food stall din na pwedeng mapagbilhan ng mga pagkain. Mga kapuso, 40 days na lamang, Pasko na! Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.